pagdiriwang natin ng kapistahan ng banal na mag-anak sa kapanahunan ng Pasko ay nagpapaalala sa ating isinilang ang tagapagligtas sa isang pamilya. Upang muli tayong mailapit sa Ama na pabilang ang anak ng Diyos sa sangkatauhan. Naging lubos ang kanyang pagpapakatao sa pag-ibig at pangangalaga nina Maria at Jose. Pagpalain nawa ng Diyos ang ating mga pamilya tungo sa pagtataguyod at pangangalaga ng ating simbahan at lipunan. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang and Merry Christmas. Merry Christmas, Father. Tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang magpasalamat at magpuri sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin, lalong-lalo ng biyaya ng ating pamilya. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang pamilya, ang pamilya ni Jesus, Maria at Jose. At sa araw ding ito, sa ating diocese ay binubuksan ang Jubilee Year. Pasalamat tayo sa ating Diyos sa kanyang paggabay sa atin nitong taon ng Yubileo. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
masamang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandang loob kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami tinuring na hindi na iba sa iyo. Pinagkalooban mo kami ng ulirang huwara ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Magsiupo po tayo. Itinuturo sa atin ni Sirach na upang magkaroon ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos, dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak at igalang naman ng mga anak ang kanilang mga magulang at alagaan sila sa kanilang pagtanda. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. At huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Yan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Tugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Tugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Nasasalamin sa mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis at pagmamahalan ang tunay na pananampalataya at kabanalang Kristiyano. Higit sa lahat, nakikita ang tunay na pananampalataya sa mag-anak at kung saan nagmamahalan ang ama, ina at mga anak. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa.
at paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpapaalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Totoo, naway manahan sa inyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kaniyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At na ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kaniyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kaniyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak,
Bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot siya, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan, at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Muli magandang umaga po sa lahat. At batiin po natin ang ating makatabi ng Merry Christmas. Tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Patuloy pa rin nating ipinagdiriwang ang dakilang Kapaskuhan, ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. At tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang ang banal na misa. At sa banal na misang ito, mulit-muli ipinapahayag natin ang ating papuri at pasalamat sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Lalong-lalo na ang pagpapadala ng kanyang bugtong na anak dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Parang pagod na ang lahat. Parang wala nang nagkakaroling. Kakaunti na lang yung nag-Christmas party. Marami na ang buslot na ang bolsa at ubos na ang 13-month pay at mga bonus. Nakautang pa. Very excited tayong nagdiwang ng Kapaskuhan. Yung iba, pagpasok pa lang ng ber ay nagsimula ng ipagdiwang ang Pasko. Kaya pagdating talaga ng mga araw ng Kapaskuhan, ay pagod na ang lahat. Wala nang nagsiselebrate. Kung may nagsiselebrate, pangilan-ngilan na lang. Mga kapatid, parang ilang araw pa lang tayong nagsisimulang nagdiriwang ng Kapaskuhan. Nagsimula ito nung pagkatapos nating magmisa noong December 24. At ang araw ng Kapaskuhan ay hanggang Epipanya o ang tinatawag nating Three Kings. Matagal-tagal pa. Marami pang mga araw na ito sana ang mga pagtitipon natin upang ipagdiwang ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. At isa sa mga highlights ng pagdiriwang ng Kapaskuhan ay ang dakilang kapistahan ng Sagrada Familia. Ang pamilya ni Jesus, Maria at ni Jose. At sa pamagitan ng kapistahang ito, tayo ay pinaalalahanan na si Jesus ay hindi mula sa bitak ng kawayan o mula sa isang hayop, kundi mayroon siyang pinanggalingang pamilya. Mayroon siyang pinanggalingang angkan.
At tayo rin ay pinaalalahanan na ang bawat isa sa atin ay napapabilang sa isang pamilya. Ang bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang pamilya. At tandaan po natin na ang ating pamilya ay isang biyaya ng Diyos sa atin. Always remember that our family is a special gift from God. Isang regalo ng Diyos sa atin ang ating pamilya. Kung wala ang ating pamilya, wala tayo sa mundong ibabaw na ito. Ibig sabihin, ang ating pamilya ay karugtong ng ating dugo at bahagi ng ating buhay. At kapag pinag-uusapan natin ang pamilya, naalaala ko tuloy yung awit namin noong kami ay elementary. Iwan ko kung naalaala din ninyo yung inyong kinakanta ninyo tungkol sa family. Na ang pamilya daw is composed of a father and a mother and children. Palagi naming inaawit, itong awiting ito, sabi ng awit, I know a happy family, I know a happy family, I know a happy family living in the house. My mother and my father, brothers, sisters, baby. I know a happy family living in the house. Yun yung naitanim sa ating isipan kapag pamilya ang pinag-uusapan. Mayroong nanay, mayroong tatay, at mayroong mga anak. At kapag nawala ang isang miyembro ng pamilya, katulad ng tatay, sinasabi natin kaagad, broken family. Yun yung mga pag-uunawa natin kung ano ang pamilya. Pero tandaan po natin na gaano man kahirap ang ating pamilya, gaano man kadami ng mga hamon na naranasan ng ating pamilya, tandaan po natin ang ating pamilya is a special gift from God. Our family is a special gift from God. At dahil ang ating pamilya ay isang regalo ng Diyos sa atin, katulad ng mga regalo na ating natatanggap, dapat nating pahalagahan ang regalong ito. Di ba kapag binigyan tayo ng regalo, gaano man iyon kaliit o gaano man iyon kamura, we value the gift that was given to us. Walang nagsasabi dito na, ang pangit-pangit naman ang regalong binigay niya sa akin. Ang mura naman ang regalo mong ibinigay sa akin. Gaano man kaliit, gaano man kamura, ang ibinibigay sa atin na regalo ay pinapahalagahan natin. At pagkatapos nating natanggap ang regalo, ang kagad-agad dating sinasabi ay, kapag nakatanggap tayo ng regalo, anong sinasabi natin? Thank you. So ang tanong ko ay, nagpapasalamat ba kayo sa inyong pamilya? Kung ang pamilya natin ay regalo mula sa Diyos, sinasabihan ba natin ng Diyos, Lord, thank you for my family. Kahit kuminsan, hindi kami nagkakaunawan, but still, thank you for this gift. At katulad ng regalo na ibinibigay sa atin, binibigyan natin ng halaga.
ang ating mga regalo na ibinigay sa atin. Ibig sabihin, bigyan natin ng halaga ang ating pamilya. At ipahayag natin ang ating pagmamahal sa ating pamilya. At kung paano natin pahalagahan at mahalin ang ating pamilya, narinig natin sa ating mga readings, sa ating mga pagbasa. Kung nakinig kayo kay Sirach sa ating unang pagbasa, paalaala iyon sa mga anak kung ano ang gagawin nila para sa kanilang mga magulang, habang ang kanilang mga magulang ay nabubuhay pa. Iniisa-isa yon ni Sirach. Paggalang, pag-aaruga, pag-aalaga. At sabi ni Sirach, huwag niyong bigyan ng sama ng loob ang inyong mga magulang habang sila'y nabubuhay pa. Huwag niyo silang bigyan ng sama ng loob ang inyong mga magulang habang sila'y nabubuhay pa. Parang kabaligtaran ngayon. Halos araw-araw sumasama ang loob ng mga magulang sa pagsagot-sagot ng kanilang mga anak. Ay, terribly talagang sumagot ngayon ang mga kabataan sa kanilang mga magulang. Sa atin noon, alaala ko noon, nakasagot ako, talagang pinitik yung bibig ko hanggang sa dumugo yung iyong bibig. Kasi sa atin noon, kahit masama na yung loob mo sa magulang mo, kimkimin mo lang, basta wag mo lang masaktan ang kalooban ng iyong mga magulang. Kasi ang dami na nilang mga problema na iniisip sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tapos bigyan pa natin sila ng sama ng loob. Dala-dala nila hanggang sa kanilang pagtanda kung minsan ang sama ng loob na ating ibinigay sa kanila. So ibig sabihin, habang nabubuhay pa ang ating mga magulang, mga anak, ipakita natin ang pagbibigay sa kanila ng halaga. At higit sa lahat, ang ating pagmamahal sa kanila. At iyan ay maipayag natin sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan. Paano natin pahalagahan ang ibigin ng ating pamilya? Tinuruan din tayo ng ating second reading. Iniisa-isa doon ang mga iba't ibang magagandang katangian na dapat papahari ng bawat miyembro ng pamilya sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sabi ng ating ikalawang pagbasa, kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, matiisin, magpaumanhinan at magpatawaran kayo, magpaalalahanan kayo, awit kayo mga salmo at mga imno, umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o gawa, ay gawing lahat sa pangalan ng Panginoon. At sa ating ebanghelyo, napakahalaga, anong ginawa ni Maria at ni Jose? Noong kanilang natagpuan ang kanilang anak ay nawala. Hinanap nila si Jesus. Sana ang bawat pamilya palaging hahanapin ang Panginoon upang maghari sa loob ng kanilang tahanan. Tapos sa panahon ng mga matitinding mga pagsubok sa buhay pamilya, sana patuloy na maging karoon ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagdadamayan ang bawat miyembro ng pamilya. Lalong-lalo na kapag nakaranas na mga matinding hamon at mga pagsubok sa buhay,
Doon sana ang pamilya mas lalong magtulungan at magkaisa kapag nakakaharap ang mga matinding hamon sa buhay. Pero kung minsan kabaligtaran, kung saan ang maraming hamon, doon nagkahiwa-hiwalay, at nagkakawatak-watak at nag-aaway-away. Wala nang lakas. Kasi watak-watak na eh. Ibig sabihin, kapag mayroong matinding hamon na kinakaharap ang pamilya, doon sana kayo maghawakan ng kamay at magtulungan at magdamayan upang sama-samang harapin itong hamon at pagsubok sa buhay. Pero iba ang nangyayari kapag may problema, nag-aaway-away ka agad, tapos nagkakawatak-watak. So anong nangyayari? Nadadaig tayo ng mga problema at mga hamon sa buhay pamilya. Kasi wala nang lakas eh. Pero mo nanay na lang ang haharap ng pagsubok at hamon, hindi kaya ng nag-iisang nanay. Pero kung ang lahat ay nagtutulong-tulungan at naghahawak kamay upang harapin ang mga pagsubok sa buhay, mayroong kaunting lakas ang pamilya upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. At yan ay maging malakas kapag ang Panginoon ay palaging nakasentro sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa mga minamahal na kapatid, hindi madali ang buhay pamilya. Akala ngayon ng mga teenager, laro-laro lang ang buhay pag-aasawa. Akala nila ang buhay pag-aasawa hanggang yakap-yakap lang. Tapos kapag merong problema, ang kaagad nilang iniisip, maghiwalay. Ay, bago kayo pumasok, ditong uri ng buhay pamilya, mag-isip muna kayo ng milyong-milyong pag-iisip kung kaya ba ninyong suungin ang mga iba't ibang hamon at mga pagsubok na darating sa buhay pamilya. Hindi ito katulad ng pagkain na isusubo mo, pwede mong iluwa. Because married life is a lifetime commitment. Ito ay isang pagtatahan ng sarili habang buhay. Kapag pag-isipan talaga ng mabuti, kung kaya mo ba at handa mo bang pasukin ang buhay na ito. At kung pinasok mo na ang buhay na ito, walang atrasan na ito. Talagang harapin mo ang lahat. At walang iwanan sana, kundi sa pamagitan ng tulong ng Diyos, sa pamagitan ng mataimtim na panalangin, harapin ang mga pagsubok sa buhay ng may pananalig, pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Sa mga minamahal na kapatid, muli tayo'y pinaalalahanan ng ating pamilya ay isang biyaya mula sa Diyos. Dapat nating mahalin at bigyang halaga ang biyayang ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Mahalin natin ang ating pamilya. Ipagdasal natin ang bawat isa na miyembro ng ating pamilya. Dahil hanggang sa ngayon, ako'y naniniwala sa ating palaging sinasabi, the family that prays together stays together. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli,
umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos nating Ama, sapagkat Kanyang ipinadala ang Kanyang anak bilang ating kawangis sa pamagitan ng isang pamilya. Gayon din sama-sama tayong dumulog sa Kanya para sa ating mga natatanging kahilingan, lalo tigit ang ating makahilingan sa ating pamilya. Sa bawat panalangin ating itugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para kay Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio Cardinal David na aming Obispo, Pari, Diakono, relihiyoso at relihiyosa, patuloy nawa silang lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng kanilang pagiging kalakbay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa aming bayan, maging mabuting halimbawa nawa sila sa kanilang kawan, itaguyod ang kapayapaan at ang halaga ng buhay at pamilya na patuloy na naapektuhan ng kahirapan at kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pamilyang nagdurusa dahil sa paghihiwalay, problema sa droga at iba pang uri ng pang-aabuso, makatagpo nawa sila ng lakas at paghilom sa pag-ibig ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang bawat pamilya at suportahan nawa nila ang isa't isa. Maging bukas nawa sila sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapayapaan ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating mga puso, ipaabot natin sa Diyos ang iba pa nating mga personal na makahilingan at panalangin. Ipagdasal natin ang ating pamilya. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan nang sa gayoy tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at naghahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Joyful and triumphant.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng sahain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Berhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon, naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti, upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon, ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala
sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po tayo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, di Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
is born. There's a struggle that is fought to be welcomed, to be cared for, to be at home. Today, when our life seems sport and used, there's a struggle to belong, to be free and to be a gift to everyone. We call all families, rise up and raise your hands as one. Come show the world the love that binds all God's children into one. We call all families, share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Only selfless love. Jesus showed the world that only selfless love can bring 100-fold. Our fathers, mothers, brothers, sisters, homes, where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace. Call our families, let's make it happen through only selfless love. Like the Holy Family with Jesus, Joseph, and Mary, home is where true love begins. Love rejoices, love embraces. We call all families, rise up and raise your hands as one. Come show the world the love that binds all God's children into one. We call all families, share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Only selfless love. Jesus showed the world that only selfless love can bring 100-fold. Our fathers, mothers, brothers, sisters, homes, where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace. Call our family, let's make it happen. Calling all families, let's make it happen. Only selfless Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong mapakapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin.
Sa Kanya'y ialay ang aming papuri't pasasalamat. Sa Kanya'y isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang Kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa Kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat, paalala at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, ang Lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Altar Servers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, ang Social Communications Ministry para sa ating FB live streaming, at para sa atin pong lahat na naririto ngayon. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang, si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Sa susunod na linggo po, ang sponsor ay ang San Roque Chapel. Patuloy po nating suportahan ang ating Isang Dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang Isang Dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. At ilang paalala po, sa December 31, 2024, ang schedule po ng ating New Year's Eve Mass ay sa Cluster Hope sa RNE Chapel sa alas 7 ng gabi, sa Cluster Love sa Woodcraft Bayanihan sa alas 7 ng gabi, at dito po sa Cluster Faith sa Tahanan ni Maria sa alas 8:30 ng gabi, at sa St. Louis de Montfort Chapel sa alas 8:30 ng gabi. At sa January 1, 2025, New Year's Day, ang oras po ng mga misa ay sa Cluster Hope, alas 7 ng umaga sa RNE Chapel, at sa Cluster Love and Faith, alas 9 ng umaga, dito po sa Tahanan ni Maria. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. Sumuli sa December 31, ang ating banal na misa dito sa Tahanan ni Maria ay sa ganap na alas 8:30 ng gabi, 8:30. Si Father Anthony Coa po ang magmimisa sa December 31 ng 8:30 ng gabi. Dahil ako po ay nandoon sa St. Louis de Montfort Chapel. At pagka January 1, unang araw ng bagong taon, ang ating misa ay sa ganap na alas 9. Bahala, hindi tayo nakasimba ng December 31, basta pagka January 1 ay sisimba tayo. Dahil ang January 1 is a holiday of obligation. Ang December 31 ay hindi po holiday of obligation, sa lubong po natin sa bagong taon. Pero ang January 1 is a solemnity of the motherhood of Mary. Ating ipagdiwang ang dakilang kapistahan ng pagkaina ng mahal na Birhen Maria. At dito sa Pilipinas, it is a holiday of obligation. Kaya magsimba tayo sa ganap na alas 9 ng umaga.
Lumuhod po tayo para ipagdasal natin ang ating pamilya. Sumunod po kayo pagkatapos ko. Amang makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyo Kami ay lumalapit sa iyo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sa biyaya ng pamilya Salamat po sa biyaya ng pamilya na iyong ipinagkaloob sa amin. na iyong ipinagkaloob sa amin. Sa bawat araw, Sa bawat araw, kami ay nagpapasalamat kami ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami ay magkakasama sa pagkakataon na kami ay magkakasama sa mga alaala na aming nabuo sa mga alaala na aming nabuo at sa pagmamahal na aming pinagsaluhan. at sa pagmamahal na aming pinagsaluhan. Panginoon, Panginoon, kami ay humihingi ng iyong gabay at protection kami ay humihingi ng iyong gabay at proteksyon para sa aming pamilya. para sa aming pamilya Ipinapanalangin namin at ipinapanalangin namin ang aming mga magulang, ang aming mga magulang, mga anak, mga anak at mga kapatid. at mga kapatid. Bigyan mo po sila ng kalusugan, Bigyan mo po sila ng kalusugan, lakas, lakas, at karunungan sa kanilang mga desisyon. at karunungan sa kanilang mga desisyon. Naway patuloy silang maging inspirasyon sa isa't isa Naway patuloy silang maging inspirasyon sa isa't isa at sa iba pang tao sa paligid nila. at sa iba pang tao sa paligid nila. Sa mga oras ng pagsubok at hamon, Sa mga oras ng pagsubok at hamon, tulungan mo po kaming manatiling nagkakaisa. tulungan mo po kaming manatiling nagkakaisa. Ibigay mo sa amin ang kakayahang magpatawad Ibigay mo sa amin ang kakayanang magpatawad at umunawa sa isa't isa. at umunawa sa isa't isa. Naway ang aming tahanan Naway ang aming tahanan ay maging isang lugar ng kapayapaan, ay maging isang lugar ng kapayapaan, pagmamahalan pagmamahalan at pagkakaunawaan. at pagkakaunawaan. Panginoon, Panginoon, sa mga pagkakataon kami sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, tulungan mo po kaming lutasin ang mga ito tulungan mo po kaming lutasin ang mga ito sa pamamagitan ng komunikasyon sa pamamagitan ng at komunikasyon pagmamahal. at pagmamahal. Ipinapanalangin namin Ipinapanalangin namin ang mga pamilya ang mga pamilya na nahaharap sa hidwaan at mga pagsubok. na nahaharap sa mga hidwaan at pagsubok. Naway makatagpo sila Naway makatagpo sila ng liwanag at pag-asa ng liwanag at pag-asa sa kanilang mga sitwasyon. sa kanilang mga sitwasyon. Ipinagdarasal din namin Ipinagdarasal din namin ang mga pamilya na walang tahanan, ang mga pamilya na walang tahanan, ang mga nagugutom ang mga nagugutom, at ang mga nagdurusa. at ang mga nagdurusa. Naway makatagpo sila ng tulong at suporta Naway makatagpo sila ng tulong at suporta mula sa kanilang komunidad mula sa kanilang komunidad at mula sa mga taong may malasakit. at mula sa mga taong may malasakit. Panginoon, Panginoon, sa lahat ng ito, sa lahat ng ito, kami ay nagtitiwala sa iyong kabutihan at pagmamahal. kami nagtitiwala sa iyong kabutihan at Naway pagmamahal. patuloy mo kaming samahan Naway patuloy mo kaming samahan at ihandog at ihandog ang iyong mga biyaya ang iyong mga biyaya sa aming pamilya. sa aming pamilya. Amen. Amen. Magsitayo po tayo.
Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang taong anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabi, sa banal na araw, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran, bilang makatambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo upang mahalin, bigyang halaga, at ipagdasal ang ating pamilya. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday.